po natin sa panalangin ang ating devotion. Praise God. Hallelujah. O aming amang Diyos sa langit, sa oras pong ito, kami ay nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, sa iyong awa, sa iyong biyaya na kami ay nakasurvive buhay sa araw na ito at kami naniniwala, Panginoon, na patuloy kaming sinasamahan ng iyong pag-ibig sa amin. Pagpalain mo po kami, Panginoon, at samahan, linisin sa lahat ng aming nagawang pagkakasala sa isip, salita, sa gawa, aming hiningi ng tawad sa iyo, sinadya man o hindi. Patawarin mo po kami, Panginoon. At kami ay nasa ilalim ng iyong awa, ng iyong biyaya, Panginoon, sa lahat ng oras. Lalo na po sa oras na ito. Gabayan po kami ng iyong Holy Spirit at ikaw po lamang ang aming makilala. Ikaw lamang ang aming maitaas at maluwalhati. Sa magitan lamang ng pangalan ng iyong bugtong na anak na aming Panginoong Yeshua, na aming Panginoong Heso Kristo. Amen. Praise God. Purihin po ang ating Panginoon. At ipagpatuloy po natin sa isang awitin na hindi ka nagkulang. Hindi po nagkulang ang ating Panginoon. Purihin ang ating buhay na Diyos. Hallelujah. Praise God. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan di ka nakulang, biyaya mo sa akin laging daan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Panginoon, dakila ka tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ng pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Kahit kailan
pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Praise God. Purihin po ang ating Panginoon, mga kapatid. Tunay po ang ating pag-ibig ng ating buhay na Diyos ay magpakailanman. Purihin po ang ating Panginoon. Sa ating pong pagbubulayin, mga kapatid, ay ang John 3:16. Maganda pong balikan ang talatang ito na marami pong nagsasabi na ang John 3:16 ay ang sentro naman po ng mensahe ng buong Biblia. Pag pinagsama po natin ang Old and New Testament, nandito po yan sa John chapter 3, verse 16. At basahin ko po sa wika pong English, NIV, New International Version, verse 16. Ganito po ang sinasabi. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Ulitin ko po, mga kapatid. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng Kanyang mga salita. Purihin po ang ating buhay na Diyos. Mga kapatid, sa ating pong pagpapatuloy, nasa ikalawang linggo na po tayo ata ng MECQ, mga kapatid. At 1 week, pa isang linggo lang pala, mga kapatid. At nagsimula po ito ng 4 at ngayon po 11. So, isang linggo. At bukas po ay pangalawang week na ng MECQ, mga kapatid. At marami po sa atin ang nakakaranas ngayon ng stress or depression, mga kapatid. Ha? At papaano na ang mangyayari? Nag-MECQ na naman, wala na naman akong trabaho, wala na naman, naghigpit na naman. So, papaano na, mga kapatid? Hanggang kailan to? Parang naiinip na tayo. Parang, gusto natin? Parang gusto natin bumalik na dun sa normal. Na kagaya po ng dati. At na tayo po ay nakakapagtrabaho, lahat po. No? At tayo po ay binigla ng pandemic na ito na hindi po natin inaasahan. Na nagsimula lamang po ito sa isang bansa, tapos kumalat na po sa atin. Lahat na po, buong mundo na po ito, mga kapatid. Bagamat hindi po lahat ng, may mga bansa po na hindi po masyadong tinamaan ng COVID-19 na ito. Pero tayo po ay tinamaan, yung ating pong bansa, mga kapatid. At sa mga bagay na ito, mga kapatid, nandiyan pa rin yung question na bakit pinayagan ng Diyos to? At yung iba naman ay nagsasabi na sa Diyos galing to at parusa ito ng Diyos sa atin, mga kapatid, na para bang ang Diyos lagi ang mastermind, mga kapatid, ng mga bagay na ito. Dahil sinasabi natin na siya ay sa Diyos. Mga kapatid, marahil hindi po natin masyadong kilala ang Diyos. Lalo na yung kanyang karakter. Sino ba ang ating Panginoon? Ano ba tayo sa Kanya? Mahalaga ba ang tao sa Diyos? At bakit nangyayari ito? Sa liwanag po ng John 3:16 ay maari pong masagot yan. Pero sa aking sarili ay hindi ko po masasagot. Ang akin lang pong masasabi kung ano po yung sinasabi ng talatang ito. Ang sabi po sa verse 16, For God so loved the world. Sabi po diyan, For God so loved the world. At kung titignan po natin talatang ito, sabi po nito ay ganun na lamang ang pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan.
Again, questionin po natin yon. Kung mahal ako ng Diyos, bakit ako may sakit? Bakit ako may cancer? Bakit ako walang trabaho? Bakit ako naghihirap? Marami pong mga bagay na ganyan, mga kapatid. At bakit tumama ito sa ating buhay, sa ating bansa, itong COVID-19 na ito, yung perwisyo na dinudulot po nito, mga kapatid. At yan po, nagque-question po, ay paano ako minahal ng Diyos? Sino ba ang mahal ng Diyos? Siguro po, mga kapatid, kung titignan po natin ang pagmamahal ng Diyos, sinasabi po natin, mahal lang ng Diyos yung may mga trabaho. Meron po mga tao na may mga trabaho pa. At siguro sila yung mahal lang ng Diyos. Meron po mga tao na walang sakit, walang cancer, walang dinaramdam sa kanilang katawan. Siguro sila yung mga mahal ng Diyos. Sino pa yung mga mahal ng Diyos? Siguro yung mga kumpleto ang katawan, mga kapatid. Walang bali, walang putol ang katawan, wala. Kumpleto sila sa kanilang katawan, magandang kutis, magandang mukha. Mahal sila ng Diyos, siguro. Yun po siguro basihan natin. O yung mga may pera, yung mga mayayaman, yan siguro po yung mahal ng Diyos. Ako, mahirap ako. At ubus-ubus na. At naubos na yung pera ko. Ibig sabihin, naubos na yung pagmamahal ng Diyos sa akin. Parang siguro po gano'n ang ating kaisipan, mga kapatid. So, paano po minahal tayo ng lubos-lubos ng Diyos? Alam niyo po sa talatang to nagsasabi, mahal na mahal tayo ng Diyos. Kaya lang, sa ating sarili, maring di natin naramdaman. Dahil sa problema po natin, hindi natin po nakikita yung pagmamahal ng Diyos. Alam niyo po ba kung paano pinakita ng Diyos ang kanyang pagmamahal? Tuloy po natin. For God so loved the world that He gave His one and only Son. Ito po dapat po nating maunawaan kung paano po ibinigay at ipinakita ng Diyos ang kanyang pagmamahal that He gave His one and only Son. Naku, sayang, dapat pinera na lang. Binigyan na lang tayo ng pera, mayayaman tayo lahat. O sana binigyan na lang tayo magandang kalusugan, wala tayong sakit. Ganon po siguro yung iniisip natin. Bakit ang ibinigay niya? Yung kanyang kaisa-isang anak. Alam niyo po, masusukat niyo po ang pagmamahal ng isang tao marahil sa bagay na ibinigay niya. Siguro pag binigay po niya ay maliit na halaga, ay maliit lang ang halaga ko. Ang pagmamahal niya sa akin maliit lang. Pero pag binigyan po tayo ng mamahalin talaga, maaaring sinasabi po natin, ako, napakalaki ng pagmamahal sa akin. Talagang, ang regalo niya talagang ganun kalaki, kamahal. Mga kapatid. Siguro yun po yung panukat natin. Sa isang bagay, totoo po yun, mga kapatid. Alam niyo po ba, sa Diyos, ang pagmamahal po ng Diyos, ipinakita niya sa atin nang ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Alam niyo po, ang ating Diyos, meron po siyang anak. Kaisa-isa. Yung anak niya sa pagiging Diyos niya, yung DNA ng God, nandun sa anak. Hindi po dalawang Diyos to, no, na nagkita. Lagi ko pong sinasabi. Kundi iisa po ang kanilang pagka-Diyos. Dahil mag-ama po sila. Ang DNA nila, iisa ang kanilang pagka-Diyos. At ang Ama, Diyos Ama ay meron pong anak, Diyos Anak. At ito po walang iba, nakilala natin sa pamamagitan ng pangalang Hesus Kristo. O sa kanya pong Greek name, translated Greek name, Yesous, at sa kanyang original Hebrew name, dahil Israelita po ang ating Panginoon nung siya'y pinanganak, ang kanyang Hebrew name ay Yeshua. Ayan po. Ang ibig sabihin po ng Yeshua ay God is salvation. Ang Diyos ang kaligtasan. Kaya nga po si Jesus ay Diyos. Dahil yung pangalan po niya ay nagpapakita po ng pagiging Diyos, na ang Diyos ang tagapagligtas at siya po ang tagapagligtas. Ibinigay po siya ng kanyang Ama. He gave His one and only Son. So tinatanong po natin, bakit ano ang halaga ng ating Panginoong Hesukristo sa atin? Mga kapatid, bilang kanyang kaisa-isang anak, ang pinakamahalaga po sa Ama ay ang kanyang anak. Ang pinakamahalaga po sa ating Diyos Ama ay ang kanyang bugtong na anak. Pwede po niya ibigay ang yaman, mga kapatid. Pwede po niya tayong bigyan ng kalusugan. Pero, ang ibinigay po niya ang kanyang kaisa-isang anak. Bakit po? Dahil ito po ang pinakamalaga. Ang pinakamalaga po sa Diyos ay ang kanyang bugtong na anak. At kung ang pinakamalaga sa Diyos ay ibinigay na niya sa atin, ito pa kayang maliliit na bagay ay hindi niya ibibigay sa atin. Yan na po yung pinakamahalaga sa Diyos, ibinigay niya. Ano pa kaya yung kaharian niya na hindi niya ibigay sa atin? Eh yung anak na nga niya, pinakamahalaga. Ano pa ba ang pinakamahalaga? Lahat po ng mga bagay na iniisip po natin, kaharian ng Diyos,
kalusugan, lahat na po yan. Sasama na po yan. Bakit? Mga kapatid, dahil ang ibinigay po sa atin ay yung kanyang pinakamalaga na, yung one and only sana. So, yung mga bagay na maliliit na iniling po na, hindi ba yan ibibigay ng Diyos? Mga kapatid, yung pinakamahalaga na nga ibinigay niya. Yan pa kayang maliliit na bagay na yan. Napakadakila po ng pag-ibig ng Diyos. At sa kanyang pagbibigay ng kanyang kaisa-isang anak, mga kapatid, ay natubos po ang ating mga kasalanan sa kanyang pagkapako sa krus. Sa kanyang katawan, dinala po niya ang ating kahirapan, dinala po niya ang ating parusa, dinala po niya yung ating mga karamdaman na bunga po yan ng kasalanan. Maaring hindi nating kasalanan, kasalanan ng ating ninuno, ganun pa man ay bunga po ng kasalanan. Yung kamatayan ay bunga po ng kasalanan ng ating ninuno na naipasa po sa atin. At dahil dito ay contaminated na po tayo ng sin. Sa ating kapanganakan pa lang, sa ating conception pa lang, ay nandun na po yung DNA ng sin, ng kasalanan sa ating katawan. At ito po ang dahilan kung bakit nangyayari po ang mga bagay na ito sa ating buhay. Mga kapatid, ngunit nang ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak, nagkatawang tao, upang sa kanyang pagkakatawang tao ay kunin ang kanyang anak ang ating parusa. Lahat na po yan, package deal na po yan. Sa kanyang mga suga, tayo nagsigaling. Sa kanyang mga latay, tayo nagsigaling. Sa kanyang katawan, kinuha niya. Yung mga hampas sa kanya ay kinuha niya ang ating mga karamdaman, ang ating kapighatian, yung mga nagpapahirap sa atin. Kasama na po ang COVID-19 virus, ang mga karamdaman, sakit, mga nakamamatay, cancer, lahat po yan, ang kamatayan, siya na po ang kumuha. Upang, ang sabi po rito, that whoever believes in Him shall not perish. Para hindi na po tayo mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan, but have eternal life. Mga kapatid, sinasabi natin na bakit di pa rin? Bakit ganun pa rin? Mga kapatid, nangangailangan po ito. Ang sabi po diyan, hindi po automatic eh. Meron pong gagawin tayo. Ano po yun? That whoever believes in Him. Kailangan po natin manampalataya sa Diyos at sa Kanyang anak na isinugo. Hindi po sa ating reliyon, hindi po sa kaninong tao, hindi po sa gobyerno, hindi po sa ating sariling gawa, kung hindi ang kaligtasan po natin ay nakasalalay sa ating Panginoong Kristo, sa Kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. At bilang katunayan sa Kanya pong pagkamatay, sa ikatlong araw ay nabuhay siyang muli. At ang Kanyang katawan ay nag-resurrect, wala na pong kamatayan, bago na po yung katawan niya, resurrected body. Kaya nga po, yan po ang ating katibayan na tayo ay may buhay na walang hanggan at ang pag-ibig ng Diyos ay totoo at tunay at si Jesus, ang ating Panginoong Yeshua ay tunay po at hindi po siya kathang isip lang. At kung ating pong tatanggapin ng buong puso sa ating isipan, sa ating buong puso, buong isip, buong kaluluwa, natatanggapin po natin ang ating Panginoong Kristo, walang pag-aalinlangan. Tayo po'y mananampalataya sa Kanya at kinuha na niya ang lahat, ang ating parusa, ang ating kapighatian upang tayo ay mamatay kasama niya at siya ay mamatay para sa atin. At siya ay nabuhay muli, kasama rin po natin upang tayo magkaroon ng buhay at buhay na walang hanggan. Purihin po ang ating Panginoon. Panghawakan po natin ang pangakong ito. At ang pangako po ng ating Panginoon, kung tayo mananampalataya, sabi niya, whoever believes in Him shall not perish. Hindi po tayo mapapahamak. Hindi lamang po sa impyerno yan, mga kapatid. Hindi na tayo mapapahamak sa parusang walang hanggan sa impyerno, kundi, mga kapatid, sa mga kapighatian, sa mga karamdaman, sa mga kahirapan. Kasama po yan, mga kapatid, kung ating paniniwalaan ng ating Panginoong Hesus Kristo. That whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Purihin po ang ating buhay na Diyos. Tayo pong lahat, mga kapatid, ay manalangin at ipapanalangin ko po kayo. O aming Amang Diyos sa langit, sa oras pong ito, kami ay nagpapasalamat sa iyong pag-ibig sa amin. Salamat po, aming Amang Diyos sa langit, dahil mahal na mahal mo kami, Panginoon. Patawarin mo po kami dahil hindi namin nakikita kung paano mo kami minahal.
At ang iyang pagmamahal mong iyan ay pinakita mo nang iminigay mo sa amin ang iyong bugtong na anak. Iyo po siyang isinakripisyo para sa amin. Ang iyong bugtong na anak na nakilala namin sa pangalang Jesus, sa kanyang tunay na pangalang Yeswa, na ibig sabihin ay Diyos ay nagliligtas. Ikaw po ang kaligtasan. Dahil si Jesus, ang Panginoong Yesua ay galing po sa iyo. Siya'y bugtong mong anak. At siyang pinakamalaga sa iyo, binigay mo sa amin. At lahat ng ito, mga bagay na maliliit na aming niling, ay kasama mo na pong ibinigay. Dahil yung pinakamalaga ay binigay mo na. Yung pakayang iyong kaharian, Panginoon. Kahit kaharian mo, ibibigay mo na sa amin. Dahil lang yung pinakamahalaga sa lahat ay ibinigay mo na sa amin. Ganon kadakilang yung pag-ibig, aming amang Diyos sa langit. Patawarin mo po kami dahil maliit ang aming pananampalataya, Panginoon, sa aming Panginoong Kristo. Mas nananalig kami sa tao, patawarin mo po kami. Mas nananalig kami sa doktor, patawarin mo po kami, Panginoon. Ang aming pananampalataya ay lubos sa iyo, Panginoon. Sa iyo lamang ang aming lubos na pagtitiwala, Panginoon. Salamat po, niligtas mo po kami. Salamat sa Panginoong Kristo, tinubos ang aming mga kasalanan. Salamat sa aming Panginoong Kristo, napatawad ang aming mga kasalanan. Salamat sa aming Panginoong Kristo sa iyong pag-ibig, na sa kanyang mga sugat kami nagsigaling, at sa kanyang katawan ay dinala niya, inako niya ang aming mga karamdaman, ang aming mga kapighatian, ang aming mga kahirapan, ang aming mga sakit. Salamat po, Panginoon. At sa kanyang pagkabuhay muli, ay kami nagkaroon ng bagong buhay. Buhay na walang hanggan. At inaangkin po namin ang kaligtasang ito na hindi na po kami mapapahamak, kundi magkaroon ng buhay, buhay na walang hanggan. Buhay sa kasaganahan nito. Ayon sa iyong pinagkakaloob sa amin, ayon sa iyong pag-ibig. Salamat, Panginoon. Ma-realize po namin ang iyong pag-ibig sa amin. Mahal mo kami, Panginoon. Kaya nga po sa oras na ito, Panginoon, tinatanggap po namin ang kaligtasang ito, Panginoon, sa aming mga buhay. Patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan. Tinatanggap po namin ang aming Panginoong Kristo sa aming puso bilang aming Panginoon tagapagligtas. Tinatanggap po namin ang iyong pag-ibig sa magitan ni Kristo, ng aming Panginoong Yesua, na aming Panginoong Hesus Kristo, na iyong anak, na iyong bugtong na anak. Tinatanggap po namin ang iyong pag-ibig. Tinatanggap po namin siya sa aming puso sa oras na ito. At Panginoon, nilalapit ko rin po, Panginoon, sa iyo, ang lahat ng may mga karamdaman sa oras na ito. Panginoon, sa kanilang karamdaman, sa kanilang katawan, mga tinamaan ng COVID-19 at yung mga may sakit, lalo na po sa sakit na cancer, sa sakit na lupus, leukemia, diabetes, o anuman na karamdaman nila. Lahat po kami, Panginoon, wala po kami magagawa. Hindi po kami nagtitiwala sa doktor, bagamat maaaring makatulong po sila, pero hindi po sila ang nagpapagaling. Ikaw po, Panginoon. Kaya nga po ang kagalingan namin ay isinasalalay namin sa iyo. Kaawaan mo po kami, Panginoon. At salamat, Panginoon, dahil mahal mo po kami. Kaya nga po nilalapit ko ang aking mga kababayan, lahat po kami, lalo na po yung mga may sakit ng COVID, may sakit na cancer. Inihiling ko po sa pangalan ng Panginoong Hesukristo na pagalingin mo po sila. Sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, anumang karamdaman, lumayas ka sa aming katawan. Cancer, leukemia ka man, lupus, diabetes, high blood, heart disease, kidney, liver, lung disease, gallbladder disease. In the name of Yeshua, the Son of God, be healed right now. Ikaw ay gumaling, lahat ng karamdaman, lumaya sa katawan ng mga nananampalataya sa Diyos. Lumayas ka sa lahat ng nananampalataya sa Panginoong Jesus. Wala kang puwang sa aming katawan dahil pinalitan na ng buhay na walang hanggan ng aming kamatayan, ng aming mga karamdaman. Hindi na kami mapapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya wala kang karapatan, mga sakit, karamdaman, lalo na ang cancer, manatili sa aming katawan. Lumayas ka sa aming katawan. Mamatay ka, hindi kami ang mamatay, kundi ikaw, cancer ang mamatay. Ikaw ang matutunaw, ikaw ang mawawala sa aming katawan. Sa pangalan ng Panginoong Yesua na anak ng Diyos. Purihin ang ating Panginoon.
Praise God, purihin po ang ating buhay na Diyos. At doon naman po, ang mga trabaho, ay pagpalain mo po sila, Panginoon. At lahat po ng maghahanap ng trabaho, ay ipakita mo po sa kanila, Panginoon, ang kabuhayan na maaring gawin nila. Salamat po. Ingatan mo po yung mga lumalabas na kailangan po lumabas, mamili or magtrabaho, ano pa man ang dahilan. Protektahan po sila sa sakuna, sa aksidente. Bantayan po kami ng iyong mga anghel. Sa patnubay po ng iyong Holy Spirit, gabayan mo po kami. Protektahan. At hindi po kami mahawa ng sakit na COVID-19 virus na ito. Maraming pong salamat. Aming Amang Diyos sa langit. Pagpalain mo po yung mga may negosyo, I declare prosperity sa kanilang mga negosyo. Sa pangalan ng Panginoong Yeshua, I declare prosperity sa kanilang mga trabaho. Sa pangalan ng Panginoong Yeshua, sa aming mga trabaho, sa aming mga negosyo, kung meron man, I declare prosperity in the name of Jesus Christ, the Son of God. I declare blessing right now. Receive the blessing, receive the prosperity in the name of Yeshua, the Son of God, because God loves us very much. In the name of Jesus Christ. Amen. Salamat po, aming Amang Diyos, sa pag-ibig mo. Purihin ka, aming Ama. Hallelujah. Praise God. At tayo po ay magwakas, mga kapatid, sa magitan ng awiting ito na pag-ibig mo, Jesus. Praise God. Hallelujah. Pagsikat ng araw, pagmamahal mo'y damang sa ilalim ng init ng iyong mga kamay. Anumang
Praise God. Purihin po ang ating Panginoon. Salamat po mga kapatid sa inyong pagsama sa atin. At pagpalain po kayo ng ating buhay na Diyos. Amen. Praise God.